Hello mga ka-Kryptonidods! Kumusta mos mi amigos, mi amigas? Welcome back to our channel. Don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Click the bell button. Pag-usapan naman natin ngayon si Bitcoin at saka si Ethereum dahil Friday. So every Friday lang tayo nag-upload sa ngayon dahil wala pa tayong hawak sa kanila, no? So dati meron tayong hawak dito kay Bitcoin doon sa nung pa siya 90 plus dito. Nagtitrade tayo pero wala. Bearish pa rin. So binitawan natin. Nag-try ulit tayo dito sa Summer 70. Bearish pa rin kaya binitawan natin. So ngayon, pakiramdaman muna natin kung ano ang kanyang takbo. So pati si ETH, wala tayong hawak pa nito. So bearish pa rin tayo dito. So unahin natin si ETH. Bakit? Ano na ba sila? Bearish o bullish? Saan ka? Mamili ka dyan. So, tingnan natin, So, una-una, bearish pag-usapan natin dahil bearish pa tayo ngayon. Pag-usapan din natin yung bullish side, So, bearish side is dahil nga nagbuo siya ng bearish flag dito. Yan siya, bearish flag 1, bearish flag 2. So, ang bearish flag 3, dito yun. So, parang lumiit siya, Ang napansin ko dito, malaki yung plug pull niya diyan. Tapos ito, lumiit pa konti. Dito naman, lumiit naman, So baka dito lang yung, na yan. Dito lang yung bearish niya. So titingnan natin kung dito ba yung bearish plug niya na gagawin. So hindi na siya pupunta dito sa baba. So, tingnan. So, price action lang tayo, So sa unang, dito, ito yung nakikita natin, So, sabi natin magkunso-kunso bago siya mag-drop. So nagkunso-kunso nga siya. So titingnan natin kung tuloy ba yung na yan. So burahin natin para makita nyo. So ganun pa man ay bearish tayo dahil ang nakikita natin kasi dito meron siyang ginawang step na pababa One, yan. So sunod yan, baka magganon yan siya, di ba? Maggawa ng panibagong consolidation area naman dito sa baba. Pababa naman yung gagawin niya. So, ganun yung natin dahil bakit kayo bullish. So, yan ang ginagawa niya. Gumawa siya ng step pagdan. Pero, nag-attempt siya na mag-breakout. Na-breakout niya itong resistant yan. So, na-attempt niya yan. So, yun yung na-attempt niya na breakout. So, ano ba yan? Bullish na ba yan o bearish? So, una, bearish. Tingnan natin yung bearish side. So, bearish side dahil nga gumawa siya, nag-drop siya dito. So, ang ginawa niya, parang dito siya gumawa ngayon ng channel sa taas So bearish flag, dito na siya gawin natin ng ganyan. Saglit lang para malinaw. So, burahin natin to para makita nyo ng maayos. So, nagka-short yung umiksi. Ang napansin ko, umiksi yung niya, plug dito, ganyan. Tapos, gumawa siya ng ganyan. Tapos, gagawa din siya dito ng ganyan. Ayan yung maging bearish plug natin. So, baba natin konti para masyadong So, yan yung bearish flag natin na kanyang binubuo. So, saan ba to patungo? Pababa o pabagsak? So, meron kang resistant dito. Yan. Merong resistant at meron kang support dito. So, ang mangyari diyan, pwedeng magkonso yan si Ethereum dito. Magkonso yan. Ganyan. Konso. So, pwedeng dahil merong demand dito, pwedeng i-liquidate niya yung demand na yan. Pwede niyang mag-drop siya diyan, Pwede siyang pumunta sa 1.5. At kung hindi pa strong itong meron ditong resistant yan, may support. Kung hindi yan strong, pwede yan siya bumaba pa, Pupunta doon sa target natin na 1,000 kay Ethereum. Yun yung bearish side. Ngayon, ang bullish side naman dito, kayo nang bahala mag-decide. So, meron siyang binubuong parang head and shoulder daw.
inverted head shoulder. So galing diyan, ito yung ano, ito ba yung nakuha ko? Parang iba yata yung nakuha ko. Saan ba yung pattern natin na head and shoulder? Yan siya. So ito yung ginawa niya. May ginagawa siyang head and shoulder dito. Ito yung maging bullish side mo. Sa head yan. Tapos dyan. Tapos right shoulder. So ganyan. Tapos paakyat naman ang kasunod yan. Para mabuo yung head and shoulder. So ito yung head mo, right left shoulder. Ito naman yung head. At ito naman isang, baka dito siya magkukuha nga dahil may demand yan. Pwede diyan, ano. So, pwede niyang ko sundutin tong 1.5. Kaya magkaroon ng right shoulder. So, ang kasunod yan, angat doon sa taas. So, maaari, dahil may pattern na, di ba? So, pwedeng umangat siya dito sa 1.8. Tapos, meron ka ding, ito yung pattern niya diyan. Ito yung may pattern siya na pag ganun eh. Di ba? Na ginagawa. So, maliban sa consolidation, meron siyang ginawang pattern din. Head and shoulder. So, pag head and shoulder, ang problema lang, pababa yung head and shoulder. Baliktad Kasi head and shoulder is patayo eh. So patayo siya, di ba? Dapat patayo yung ganito sana yung head and shoulder na bullish. Ganyan. Saan ba? Ganyan. Ganyan dapat yung head and shoulder na bullish. Patayo. Ang kanyang gagawin. So, dito yung ulo, ganun. Dito kasi nakabaliktad eh. So, ang ibig sabihin dito, bearish to siya na kasi patayo eh, pababa eh. Nandito yung ulo sa baba eh. Hindi siya, sa bullish, dapat ang ulo nasa taas, babaw, sa baliktad. So, bearish siya, pero, baka, pagdating kasi dito, pwede din mag-breakout yan eh. Pwede itong trend line na to sa yan siya, yan, itong diyan. Yan yung trend line natin ng pwede din niya i-break yan. So, pag na-break niya yan, pwede umangat doon sa taas. Ito yung target price sa taas. Itong lalim na yan. So, yan. So, dalhin natin dyan. So, doon yun, papunta yung target price na 200. Ito yung bullish side naman, So, tandaan nyo, hindi to financial advice. Ito po isang educational or entertainment purposes only. So, yan yung dalawang side natin, bullish or bearish. So, bakit bearish? Dahil gumawa siya ng bearish flag, tapos ang target price is yung poste na to. Kasi yung pag bearish, bullish or bearish flag kasi, ang target price mo, yung poste na yan, Dalhin mo yung poste diyan. So, yun, tumatama yung target price natin na 1,000, Yung bullish side naman, yung lalim naman itong head and shoulder na binubuo niya, papunta doon sa taas. So, medyo magulo yung drawing, Sana naintindihan nyo. So, yan yung si Ethereum. So, dalawang side tayo pinag-usapan ngayon para naman hindi tayo bias. Pero, pa rin tayo? Mas lamang pa rin sa akin yung pagiging bearish. So, kaya hintay-hintay muna ako dito bago natin siya pasukin ulit. So, Bitcoin naman tayo. Si Bitcoin, ganoon din dito ang ginawa niya. So, parehas lang tong kwento eh. So, nangyari dito, ganyan, nag-consolidation. So, ang natin, target is baba pa rin siya, So, parehas lang to sila. Parang bubuo ng bearish flag. So, hindi na natin gahin yung drawing doon. Kaya natin dyan muna. Yan lang muna yung natin, yung burahin natin to para hindi pa naman na kompleto yan eh. So yung natin kay Bitcoin, ganun din sa explanation natin kay Ethereum. So bearish din tayo dahil nga bearish flag. So ang mangyari diyan ay dito tayo sa 40,000 yung presyo ko na target kay Bitcoin na bearish flag. So sa naman sa bullish flag, ganun din to, gumawa din siya ng head and shoulder, parehas lang to sila ni ginawa ni Ethereum. So, ganyan. So, ganyan yung ginawa niya.
So, ganyan. So, ito yung head natin. Ito yung left shoulder inverted. So, target price niya is maliit lang dito. Doon nag-project siya eh. Dito siya nag-project eh. So, ganyan. So, iangat natin para ano. So, dito natin ilagay siya medyo ano. Lapitan natin dyan para medyo taas-taas. So, ito yung pattern na ano niya, ginagawa ng Beres pattern. Ano? Na ganyan siya. Yan yung Beres pattern na ginawa niya. So, pinapaliwanag ko lang to ulit. Parehas lang to, applicable din to doon sa Ethereum kasi parehas lang naman yan. So, siya ay ang target price naman ni Bitcoin ay itong lalim pa rin natin ng ano. Yan siya, yan yung lalim natin. So, dalhin natin dito. Tapos, breakout diyan siya. Kung diyan siya mag-breakout, nasa 70 ang target price natin kay Bitcoin. Ano? So dito, maaari pa siyang mag-pullback dyan kasi may support ka dito kay Bitcoin yan. Merong support ng 64 na kailangan niyang i-break. At meron din tayo dito sa taas na kailangan niya i-break ito. Yan. So kung yung ano siya, malakas, dito lang, ito lang muna. Yan may 65. So kailangan talagang i-break yan ni Bitcoin para siya angat. So duda ako dito, susungkitin itong 59. Susungkitin to bago siya angat, ano? Kasi may demand dito eh. So, kailangan niyang sungkitin yan. So kung mag-breakout man siya dito sa head and shoulder na inverted, pababa, kaya ng paliwanag ko dito sa Ethereum, so maaari siyang umabot dito ulit sa 70 o 71. Yun yung bullish side na ang bearish side naman is 40 naman ang natin. Bearish flag nga ang gagawin niya. So, pareha sa explanation doon kay Ethereum. So, yan po yung review natin ngayong araw na to na Biyernes sa mga Bitcoin. So, BTC at Ethereum lang tayo ang ating pag-usapan kasi pare-parehas lang naman yung takbo sa ibang mga alter coins eh. So, BTC, alter coin, Ethereum. So, yun yung natin, bullish or bearish. Kayo na mag-decide. Nasa inyo na yan. Pero ako, bearish pa rin ako kay Bitcoin o any alter coin. So maraming salamat. Adios mi amigos. Babus!